Hello mga kabisalog, i-update ko lang kayo sa pangyayari din sa aming compound. Share ko nga po sa inyong lahat paano po bless ni Lord ang compound na ito sa kabila ng matitinding pagsubok na aming naranasan na buong magkakapatiran. Hindi nga po biro yung pinagdaanan ng bawat mga kapatiran din sa buong compound. Halos batang-bata pa nga po ako noon, halos nasubaybayan ko na lahat. By the way, mapagpalang araw nga po sa inyong lahat. Ito nga po yung umaga ng linggo. Bye, syempre guys, wala po tayong ibang gawin sa araw ng linggo, hindi magbigay ng oras para sa Diyos. Sa panahon ba naman ngayon, sa sobrang bilis na talaga ng oras, na araw, linggo at buwan at taon. Pero mas lalong matutuwa ang Diyos sa kabila ng kabisihan natin, nabibigyan pa rin natin siya ng oras. Bilang mga tao, obligasyon natin to sa Diyos na paglingkuran at mabigyan siya ng oras. Dahil walang saysay ang buhay mo kung ikaw ay walang connection sa Diyos. Dahil lahat ng lumipas na mga panahon ay masasayang lang yun kung hindi mo ibinigay yung buhay mo sa Diyos. Di mo kaya magsakripisyo sa Diyos kung wala kang totoong puso na naglilingkod sa Kanya. Hindi po basta-basta yung maglingkod ka lang sa Diyos. Dapat may totoo ka at tapat na puso. Baka nahalatan nyo naman po siguro guys, sa panahon ngayon ay sobrang busy na talaga ng mga tao ngayon. Kaya sana guys, kahit sa kabila ng kabisihan natin, mapagbigyan natin ng oras at panahon ang Diyos. Kahit mahirap man po tayo at napakarami natin napapagdaan ng pagsubok sa buhay, ang mahalaga may Diyos tayong buhay na pinaglilingkuran. Kaya sa panahon ngayon guys, bilang encourage ko lang, po nating sayangin ang mga panahon na natitira. Ay hindi po natin alam kung hanggang kailan at saan lang banda ang mundo. Kaya heto na nga po guys, yung pagkatapos nga po ng simba, pagkatapos nga pong kumain, at heto naman yung mga kalalakihan. Naghakot-hakot na nga po sila din ng bye-bye papunta nga po ng simbahan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sa sobrang busy ba naman ng mga tao dito, linggo lang talaga yung free nila. Heto, wala na nga po silang sinayang na oras pa. Kaya wala na sila pong inaksayang oras pa. Pagkalunis guys, iba-iba na mga atupagin neto. Bye, syempre guys, may pamilya din itong papakainin. Kaya for today's video, bawat patak ng oras ay hindi nila sinasayang. Simbahan po na ito na itayo sa biyaya ng Diyos at sa pamagitan ng sakripisyo ng bawat kapatiran. Hindi po namin alam kung paano to simulan dahil po sa hirap ba naman ng buhay ngayon ay ginawa ang Diyos mga kaparaanan para po maitayo ulit itong simbahan na to. Ay syempre guys, pagdating ba naman sa usapang para sa Diyos, syempre guys, gagawin yung lahat. Ginagawan nga po ng paraan ng mga ibang bagay, lalong-lalo na kaya ang para sa Diyos. Ito nga pong simbahan, hindi ko nga po lubos akalain na itayo nga po ito ulit. Basta nga po mga plano ng Diyos, mamamangha ka na lang talaga. Abay, syempre guys, bago nga po itong mabuo ng paunti-unti, bawat nga po isa sa amin ay nagsuggest. At yun nga po guys, ay nagkaisa naman po lahat. Kung hindi mo talaga lubos akalain na naitayo nga po ito ulit. Dahilan nga po nito guys, kaya nga po ito natumba dahil nga po sa bagyong Tisoy. Napakaraming taon pa ang lumipas hanggang naitayo nga po ito ulit. Kabila nga po ng kahirapan ng buhay namin din sa compound. Yun nga po guys, yung kasabihan na hindi sa lahat ng panahon nandyan ka na lang talaga sa ganyang kalagayan. Sa biyaya ng Diyos, sa totoo lang po talaga guys, medyo malayo na talaga kami sa dating kami. Halos simula nga po ako guys nagkaisip, halos subaybay ko lahat ng nangyari dito. Kung paano talaga to sinubok ang compound na to. Pero sa biyaya at tulong ng Diyos, unti-unting bumangon, nagpatuloy hanggang ngayon. Kaya heto yung kapalit sa kabila ng aming naranasang pagsubok sa buhay. Ito yung biyaya ng Diyos, taglay namin ngayon. Totoo lang po talaga guys, hindi naman talaga to basta-basta maitatayo. Kung ang mga kapatiran dito hindi nagkakaisa at walang totoong puso na naglilingkod sa Diyos. At salamat din syempre sa aming pastor na ginaguide ng Diyos at para din i-guide ng maayos ang mga kapatiran. Ito nga po guys yung simbahan, bago nga po ito nagkaganito, unang-una nga pong bubong namin dito ay yung luna. Tapos hindi pa nga po simentado. Tapos nag-ipon-ipon ulit ang mga kapatiran hanggang nabuo nga po ang aming bubong. Hanggang nagkasemento na nga po hanggang ngayon at nagkapader na nga po. Alam ko po, umaasa talaga ako na ang Diyos talaga ang mag-provide ng pangangailangan dito sa simbahan namin. Simbahan po na ito, dahan-dahan man po mabuo, ang mahalaga may pag-asang mabubuo. Sa biyaya ng Diyos at sa pamagitan ng sakripisyo ng bawat kapatiran. Alam ko po na kahit hindi po sabihin ng mga kapatiran dito sa amin, bawat po isa sa amin ay grabe yung desire para sa simbahan. Sana po ang bawat isa po sa amin ay i-bless ni Lord. Dahil kahit nga po ako, sa ko po itong pangarap na sana maitayo itong simbahan na to galing sa sakripisyo ng bawat kapatiran. Lalong-lalo na ngayon sa pagtatrabaho. Halos lahat mga kapatiran yung nagtatrabaho. Kaya hanggang dito na lang po muna guys. Paalam. A-update ko
po kayo sa susunod, lalong-lalo na pag nabuo na to. Encourage ko lang po sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na nga po sa aking mga kaibigan dyan. Sana po hindi po natin sayangin ang bawat mga panahon at bawat mga oras na lumilipas. Sana po mapagbigyan din natin ng oras ang Diyos. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan lang ang mundong ito. Kaya hanggang dito na lang po muna guys. Thank you for watching. More power and God bless you all.